Okay, dumako po tayo dito kay Zulaika de Figueira bago po siya masawi. Pakinggan natin. Kinalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo o hindi? Opo, yes. Malinaw may kinalaman ba ang Vice Presidente sa sulat para ipatigil ang report ng COA? Opo. Akala kasi ni Sara Duterte, mga kababayan, katulad pa to ng panahon ng kanyang ama kung saan dinidetret nila ang COA na itatapon sa bangin. Akala ni Sara Duterte, panahon pa to ni Digong, na yung COA, yung ombudsman, tinatakot nilang papatayin. Aray ko. Painggan nyo po ito. Ire-repress ko lang po ang utak nyo para sa darating na Lunes. Introducing Zulaika de Figueira. Siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan ng COA na hindi kami sundin? It was just a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them. Due to Respectful request. Oy, shoutout sa ating kaibigan, kapatid, Ballpoint Man. Nandito talaga kayo lahat, Hayop kayo, Shoutout, Ballpoint. Ayan, nandito po sila lahat, ating mga kapatid. Shoutout. Subscribe po kayo, Ayos, tol, di ka na multo. Putik, pare-pareha sinasabi. Para mga... Aray ko. Parang mga sirato, Nagtutulungan talaga ako, di ba? Vlogger na, parang feeling ko vlogger na vlogger, no? Yung datingan ko parang vlogger na vlogger. Aray ko. No? Vlogger na vlogger, no? Yung camera ko pang vlogger na vlogger, parang ballpoint, Aray ko. this Section 11, letter F, undue interference in conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in the Bebe, inaway nila ako, bebe. Aray ko. Tatandaan niyo yun? Diba, si Sarah, putang ina, nandun sa isang kwarto sa house, sumisilip sa bintana, ang bastos-bastos ang putang inang to. Tatandaan niyo po ba yun? Aray ko. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Kita nyo? Pinagtatanggol niya si Zulaika de Figueira. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si She may Martin not Wallace. like No my joke. answer. She may not like how I answer. Yan, yung mga ugali. Patayin si BBM. Shiminet. Shiminet-like. Shiminet. Puta. Biro mo, pumunta sa house, pare-parehas ang sagot. Aray ko. Yan ba kakampihan nyo, yung kupal na to? But I am answering. Aray ko. Puta, ngayon ko lang makakita ng Vice President, binibilip-blip. Kita nyo, Kita nyo po yun, Vice President ka, binibilip ka. Beep! Diba? Diba pag Vice President ka, kailangan mga salita mo magaganda Ito lang ang Vice President. Aray ko. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May kinausap na ako na tao.
Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Hindi naman tayo araw-araw nakakadinig o nakakapanood ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Lumalabas, madaling araw, naka-live siya, online, nakasalampak sa sahig, madilim, parang Blair Witch Project yung dating. At sinasabi niya, sensor niya lang na, Uy! Naging demonyo ah! Wow! Naging demonyo! Naging demonyo yun ah! Aray ko. Diba? Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Aray ko. Bo, Lisa Marcos, Aray ko. Bongbong Marcos. Putang ina ninyong lahat. Patayin mo si BBM. Patayin mo si Marquez. Patayin mo si Lisa Marcos. Aray ko. Patayin mo sila lahat. Aray ko. Si Bongbong Marcos. May kinausap na ako na assassin. Sabi ko, pag pinatay ako, patayin mo si Bongbong Marcos. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet, Sabi ng nanay ko, hotdog, ang pinili mo potlog, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Diba? Oh. Diretso. Bongbong Marcos. Paulit-ulit minumura niya yung presidente. Ako, I'm not necessarily a fan of the president. Pero kung titingnan natin yung issue ng tama at mali, clearly mali na ginawa yun ng vice president na pinagmumura yung presidente. At hindi lang yun. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, Sinabi niya, kumontak na siya ng papatay. Assassin, in short. Para patayin yung presidente, yung first lady, at yung speaker of the house kung meron daw mangyari sa kanya. pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Ang claim niya, that was a conditional threat. Pero sa presinto na siya magpaliwanag. Dahil sabi ng mga eksperto sa batas, there's no such thing as a conditional threat. Tama. A threat is a threat. Tama. Niya, diba? Kung hindi nga siya Duterte, matagal na sigurong kalaboso yan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin ko si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Baliw itong taong to. Tinitrete ng presidente, ang first lady. Baliw, oh, di ba? Sabi ni Atty. Lorna Capunan, baliw! Aray ko. Oh, Ang Speaker of the House. You're the highest elected lawyer. You know what a threat is. Hindi niya pwedeng sabihin na conditional yung threat naman eh. kaya nga Supreme Court, oh, si Jesus Palsis na disbar. Si Sara, kailan kaya? Kakalungkot, no? Aray ko. Pag pinatay ako, patayin ko si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Sinabi ko naman yun na pag namatay ako, habulin nila. But wait a minute. There is no such thing as a lawyer. She must know that there is no such thing as a conditional threat. Yes! Once you threat, it is there. Once you give a threat, it is already a crime. Tama! Martin Romales, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Nakunot ako. Kasi hindi ko kanina. Ngayon ako nakakita
ng Vice Tsaka mga kababayan ha, eto po ha, matinding impluwensya po yan sa mga estudyante. Ayan po, sa eskwelahan, no? Pakinggan nyo, oh. Oh, kita nyo? Kita nyo, anong impluwensya sa kabataan? Kasasabihin nyo, wala lang, pusang inan nyo. Ayan oh, tingnan nyo po, mga estudyante. Oh, pinakita yung picture ni Sara. Tinatanong, sino to? Imbis na sabihin na Vice President, sinabi, ayan sinabi oh, oh. Ah. Diba, mas matindi pa sa Roblox yan. Tandaan nyo mga karayuma, mas matindi pa sa Roblox ang ugali ng mga Duterte. Aray ko. Kaya Ma'am Risa Ontiveros, Idol Rapi, bago natin alisin ang Roblox, alisin natin ang mga Duterte. Dahil yan ang pinakamatinding impluwensya, mga putang inan yan. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Oh, di ba? Oh, diretso. Si Presidente. Kasi kailangan natin ilagay sa konteksto eh. I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines, my duties as Vice President of the Philippines. Bilang Vice Presidente, ang pangunahin at in fact, pwedeng i-argue na ilalim ng konstitusyon, kaisa-isa mong trabaho ay ikaw ang papalit sa Presidente kung sakaling may mangyari sa Presidente. Kung yung Presidente ay mamatay, mag-resign, matanggal sa pwesto, yung mga ganun, yung ganun tipo. Yun ang pinaka-pangunahing trabaho ng Vice Presidente. So, kung yung Vice Presidente mismo, na siya ang papalit, sa kanya manggagaling yung banta. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM. Meron ako kinausap, napapatayin yung presidente. Kahit sabihin pa niyang, ang nakalagay na termino dun sa impeachment ko may suspensive condition. Ibig sabihin, mangyayari lang kung sakaling meron din akong may mangyari din sa akin. Diba? Kahit pa paano, banta pa rin siya. Diba? Inamin mo sa harapan ng buong Pilipinas, diba, na meron kang kinausap para patayin ng presidente. Nako, para sa akin, isang bagay yun na hindi binibring up na bilang joke, di ba? O biro. Kasi, di ba, napakalaki ng implikasyon nun. Kung yung Vice Presidente ay magsasalita tungkol sa pagpatay sa presidente, ang laking kaguluhang maidudulot noon sa ating sistema. Dahil kung pwede pa lang gawin yun, di ba? Baka nakakatakot ang implikasyon, di ba? Kung ikaw ang papalit, tapos meron kang ganitong klaseng pagbabantang gagawin, malaking kaguluhan ang maidudulot nun. At ito pa, ito yung hindi ko makakalimutan dyan. No joke. No joke. Sinabi mo talaga niya, no joke. Di ba? Hindi ko makakalimutan. No joke, no joke. Inulit pa niya ng ganyan. Kita nyo? Ano ba yung no joke? Aray ko. Natatawa ako sa mga DDS eh. Pilit nilang dinidebunk yung no joke. Aray ko. Yung mga DDS na vlogger lalo, hirap na hirap sila doon eh. Hindi, conditional threat lang yan. Conditional threat. So, pag pinatay siya, tsaka niya papatayin si Bongbong Marcos. Conditional threat. Pinatay ba si Bongbong Marcos? Tarantado pala kayo eh. Aray ko.
Kaya nga tayo meron sa kaso na attempted eh. Kaya nga tayo may kasong attempted, mga atalipandas. Aray ko. Para malinaw na seryoso siya at hindi siya nagbibiro. Ang tanong ko kay Sara, ba't nasabi yun na pag namatay siya, patayin si BBM? Samantang presidente, vice president siya, parang pangit pakinggan eh. Para sa akin pangit pakinggan. Dapat silang nanunungkulan, sila yung nasa pinakamataas na pwesto. Tama. Dapat hindi sila basta-basta nagbibigay ng ganyang salita kasi maraming nakikinig. It's all about revenge. Parang if gagawa ka na parang non-stop revenge na yung mangyayari. Parang ubusan lahi, parang ganun ba yung mangyayari? Kasi I've seen another interview with her where she said she never... Sabi nito ni Gina Sales, napatay na ba si Marcos? Hindi nga. Halimbawa, ganito. Nyolo. Oh, ganito. May kapitbahay ako, sinabi. Ikaw, Nyolo. Ha? Pag namatay tong nanay ko, papatayin kita. Pumunta sa bahay mo. Pumunta sa bahay mo. Pag namatay tong nanay ko, Nyolo, papatayin kita. Anong gagawin mo? Sige nga. Anong tawag mo doon? Anong mararamdaman mo doon? Oh. Ano yon? Anong gagawin mo? Magpapablatter ka sa barangay. Chairman, sabi po nito, pag namatay yung nanay niya, mamatay ako. Yun yun. Attempted yun. Death threat yun. Hindi pwedeng may kondisyon sa pagpatay. Pagpatay is pagpatay. Wala pong ano yan, conditional threat. Pagpatay is pagpatay. Pinagbantaan ka is pinagbantaan. Pinagbantaan po ang tawag doon. Pagbabanta, attempted. Oh, basic eh. Hindi mo kailangan bali-baliin po yun. Diba? Pag namatay yung nanay ko, papatayin kita. Eh puti kung hindi yung pumatay sa nanay niya, patay ka. Oh. Eh yung nanay niya nasagasaan ng jeep. Oh. Yari ka na, patay ka na. Aray ko. Yun. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kaya nga, ang attempted o death threat, pinagbabawal sa batas yan. Bantayan eh, pagbabanta. So I just found it very funny because she's contradicting herself. It's very insulting eh. Kasi especially they ran together. They were in the same party. Very irresponsible. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM. May tatlong grounds na sinasabi kung bakit ito ay mali. Yung pagbabanta sa presidente, kay First Lady, at sa Speaker of the House. One, dahil ito ay violation ng Constitution at ng mga batas. Pangalawa, ito ay high crime o mataas na krimen. Ito yung kategorya ng mga krimen na kumbaga talagang makapipinsala sa bansa natin sa pagpapatakbo. At isa, betrayal of public trust. So, ito yung magkatiwala ng publiko dun sa mismong gobyerno niya. Solid to dahil ang vice-presidente mo ay nagbabanta na patayin ang presidente at asawa niya. At hindi ito pagbabanta lang na simpleng papatay kita. Mabigat ito dahil hindi lang siya simpleng nasabi, ito ay pinagplanuhan. Ako tingin ko, dahil una, mismong salita niya yun. Di ba? Siya talaga nagsalita doon. So ang pagdidesisyon na lang ng mga senator judges dyan ay yung bang sinabi niyang yun ay sa kanilang palagay mabigat enough para i-take na either culpable violation of the Constitution o betrayal of public trust or other high crimes. Pero ako yung katotohanan na sinabi nga niya yun, na seryoso yun. Hindi yun isang biro o hindi yun isang joke. Klarong-klaro yun dun sa mismong salita at sa video na nilabas niya mismo. Patayin mo si BBM,
si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Hindi biro yung mga akusasyon laban sa kanya. Napakaseryoso ng mga di umano yung mga offense na nakomit niya bilang isang halal na public official. Itong tinatawag na impeachment process, ito yung paraan para mapanagot natin yung mga impeachable officials ng ating bansa kung meron man silang nagawang impeachable offense. Meron tayo dito Primo Vlog, okay? Si Sara daw. Alam mo, sinabi ko na nga lang nanay eh. Di ba? Sinabi ko na lang nanay. Mas delikado pa kung si Sara ang magbabanta sa Pangulo. Dahil merong conflict of interest yun. Di ba? Ayaw mo pa ng nanay, gusto mo pa si Sara? Aray ko. O sige, dito tayo kay Sara. Hindi, lalo na kay Sara, mas mabigat ang kaso. Bakit? Merong conflict of interest. Bakit? Sinong magbebenepisyo pag namatay yung Pangulo? Sige nga. Ayaw mo pa ng nanay gusto mo pa si Sara. O sige, si Sara tayo. Unang-una, pinagbantaan niya yung Pangulo. Anong ibig sabihin? May conflict of interest. Siya ang magbebenepisyo pag namatay ang Pangulo. Dahil pangalawang Pangulo siya. Aray ko. Sinabi ko na nga lang kasi nga, nanay, para masa yung term. Mabilis maintindihan. Kung gusto mo kay Sara Duterte, mas tarantado si Sara. Diba? Kung magpakamatay siya, kung mamatay ang Pangulo pala, di siya makikinabang. Siya magbebenepisyo. Aray ko. Tapos sasabihin, conditional threat. Bakit? Bakit kailangan may mangyaring karahasan? Diba? Hindi ba pwedeng walang mangyaring karahasan? Hindi ba pwedeng mamuno ng naaayon sa batas na walang pagbabanta? Basic eh. Aray ko. Paano yung sinabi mo na ang malupit pa doon, kumausap siya ng assassin? Aray ko. Diba? Kumausap siya ng assassin. Yun ang malupit doon. May kinausap kang assassin. So, planado. Nagplano. Hindi po basta-basta ginawa. Plinano niya na. Kumausap na ako. May kinausap na ako na assassin. Aray ko. Basic eh. Aray ko. Diba? Ayun sabi nung Kuya Ronnie TV. Mali pala, hindi pala si Primo Vlog, si Kuya Ronnie TV. Aray ko. Diba? Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mailulusot si Sara dito. The fact na may kinausap siya na assassin, bawal na yon. Aray ko. Ano po ba ang assassin? Himayin natin pagbigyan natin ng mga hindi nakakaintindi. Ang assassin po ay hindi po kapulisan. Ang assassin po ay mamamatay tao. Ngayon, ang isang vice presidente po ay nakikipag-usap sa isang mamamatay tao. Huwag na muna tayo sa death threat. Nagkikipag-coordinate po ang vice presidente sa mamamatay tao. Ganun po kawalang yan putang inang Sara Duterte. Aray ko. Bakit ka makikipag-usap sa isang mamamatay tao? Unang-una, government official ka. Pangalawa, hindi yan kapulisan. Mamamatay tao yan. Dapat pinapakulong mo yan. Hindi mo tinotolerate. Aray ko. Ngayon, bawal na bawal yun. Connivance yan with the criminals. Aray ko. Isa kang government official, vice president, pangalawa sa pinakamataas, may mga bataan kang assassin, mamamatay tao.
Ano ba sabi sa batas? Ano ba sabi sa batas? Oh, bawal pumatay. Eh, sino yung kausap mo? Mga pumapatay. Aray ko. Aray ko. Apaka-basic. Ipaliwanag. Tanga ka na lang pag hindi mo naintindihan. Aray ko. So, pumapasok dito yung issue ng accountability. At ang basic na tanong dito, dapat pa bang manatili sa pwesto itong ganitong klaseng opisyal sa kabila na nakagawa siya ng impeachable offense na tinatawag. So, napaka-importante magawa ito. Hindi pwede magkalimutan. Tama. Hindi po biro yung mga accusations laban sa kanya. All of this lies. It is a culture of impunity. Pag pinabayaan niyo yan, yung mga nakikinig, pag pinabayaan niyo yan, paano na kung kayo yung biktima? Yun ang sinasabi ko. Oh. Paano na kung kayo ang biktima? Sabi ko nga sa inyo, kung i-implement nyo mismo to sa atin, paano kung tayo ang biktima? Paano kung tayo ang nalagay sa ganitong sitwasyon, pinagbabantaan ka? Oh. Yun. Oh. One day, you will be a victim. You will be a victim of kidnapping because there's lawlessness in the streets. Your son will be arrested for false charges for being a drug trafficker, a drug Yes. user. Why? Because it's a culture of impunity. It's a culture of lawlessness. It has happened in Davao. You can see. Everything happens there. The killing fields, every day. Every day happening there. Yung mga, so, dapat makialam. It's misuse of public funds because graft and corruption yan eh. Yung evidence speaks for itself. Biro mo, mga kababayan ha, graft and corruption na. Oh, meron pang death threat, meron pang ill-gotten wealth. Napakawalang nga ng putang inang Sara Duterte, no? Bang klase. Aray ko.